na wala talagang mangyayaring planting of evidence. So, sana maintindihan agad ng members and followers ng KOJC na there will be no planting of evidence dahil ang subject ng warrant of arrest natin ay tao or persons named Kibuloy and yung 4 others. Hindi ko nabanggitin isa-isa. So, walang mangyayaring ganoon. And then, for the record, hindi sinira ni RD ang gate ng KOJC compound. Kami ay umapila sa kanila na kung pwede ay open ang gate kasi patuloy pa rin naman yung ginagawa namin na implementation of warrant of arrest. And kung i-close nila ang gate, ibig sabihin doon kung sino mang tao na nandoon na hindi nila i-open ang gate, he or she can be charged with obstruction of justice. Sa ngayon naman, at least na intindihan nila yung pakiusap namin at inopen ng gate. May scanner or wala kaming ipapasok na mga gamit to plant an evidence. Kung maipapasok naman kami ng mga gamit, it would be in aid dun sa ginagawa namin na pag-search kay Kibuloy. Ma'am, to avoid chaos, kasi pagka mag-resist naman talaga, normal yun sa nila. To avoid chaos and transparency, bakit hindi na lang idaan, scanner, bakit na lang hindi gagamitin yung ino-open gate para maiwasan yung gulo? Sir, hindi lahat ng mga tactical and operations or strategies namin ay pwedeng ihayag sa publiko or ihayag sa members ng KOJC. Kasi at risk din yung operation. Ayaw din naman namin na ma-jeopardize. But rest assured na we will always uphold human rights. Kaya kahit na anong resistance nila, maximum police tolerance pa rin yung ginagawa natin. According to some members ng mga explosive daw, allegedly sila nakita how it is. It is not true na may explosives. And ang lagi naming sinasabi na we are there to arrest Kibuloy, implement the warrant of arrest. Alam din naman natin yung saan din yun nanggagaling, yung mga sinasabi nila. Kasi alam namin, pagod na din sila sa pagprotekta sa kanilang leader. Kaya, mas mabuti na ma-convince nila si Pastor Kibuloy as a leader of their religion na kung mahal din naman talaga ni Kibuloy yung mga members and followers niya, harapin na lang po niya yung kaso niya. Yun din po yung appeal namin. Total, meron naman din tayong proseso, meron yung court, bibigyan din naman din siya ng due process para madepensahan din naman niya yung sarili niya si claimed na innocent. Kasi kung ito kasing venue ngayon, yung pag-implement namin ng warrant of arrest, it is not the venue to prove na innocent po siya. So, ang mandato po ng police is for us to arrest him and bring him to court. Sana maintindihan yon ng mga members and ng mga community na trabaho lang po ang ginagawa ng police. And baka giniisip nyo din na pinabayaan na yun yung iba naming mga responsibilities. Hindi po. Patuloy pa rin naman po yung aming mga crime prevention activities and mga police presence sa lahat ng mga areas all over Davao Region. Generally peaceful ang Davao Region. Generally peaceful ang Davao City specifically. Meron lang tayong ginagawang operation dito sa KOJC compound dahil doon sa implementation ng warrant of arrest ni Kibuloy and 4 others. Yes, sir. Sa ngayon, wala pa kaming na-receive na any information about that. At we will inform you kung ano yung update, kung meron ba talaga or wala.
Ang presence ni VP kagabi ay nirerespeto din naman natin yon kasi lahat naman tayo ay pwedeng sumuporta sa anumang grupo o sa anumang religion. Pero hindi po yon makakaapekto sa ginawa po nating implementation of warrant of arrest. Pero kahapon, naantala yung operation natin dahil nag-request din naman ang KOJC na in difference sa celebration nila ng 39th anniversary, kung pwede, stop muna. Pinagbigyan din naman ng STG Commander yung request ng KOJC na stop muna yung operation, pero hindi tayo umalis sa lugar. Okay. Hindi tayo umalis sa lugar. And then, we would like to inform you na naging very peaceful naman ang celebration nila ng 39th anniversary. No untoward incident related to the celebration, and then we provided security din para magiging successful. So, diyan natin makikita na we respect yung religious activities nila sa loob. Based on our intelligence, sa mga information na receive namin, nandyan pa si Kibuloy sa loob ng KOJC. We cannot divulge any information as to the specifics on the operation, sir. Yung same pa rin yung sagot ko. I cannot give you the specifics on the tactical side of the operation. Sana maintindihan nyo. Yun yung nasagot ko po kanina, na-verify pa po natin. Kasi hindi po tayo agad maniniwala sa any videos and pictures na lumalabas sa social media. We need to verify that information. Kasi kung nanggaling na po sa bibig namin, official na po yun. So as of now po, bine-verify po natin yan na information. Okay. Kailangan natin na buksan ang gate para freely makalabas and makapasok yung mga police officers, including the KOJC members dun sa ginagawa natin na operation. Hindi persahan ang pag-open ng gate dahil napakiusapan naman natin sila na to peacefully open the gate, na intindihan nila na kung hindi nila i-open ang gate, they could be charged with obstruction of justice. Okay. For the sake of transparency. Ang sinasabi nila, okay lang sa kanila, pero ang PNP, baka hindi lang pwede Sir, for the record, twice na kami nag-attempt na papasukin ang media sa KOJC compound. Meron namang, I think, nandito yung ibang sumama para makita nila kung ano yung nasa loob, ano yung ginagawa naming operation. Subalit, subalit, sila ang ayaw magpapasok ng media. We have, I think, witness naman yung mga nandito na sa gate pa lang, ayaw na talaga nilang papapasukin. So, sa police, open kami doon. Sila po ang hindi magpapapasok. Opo. The same answer, sir. I cannot give you the specifics on the tactical side of the operation. Opo.
Same answers, ma'am. I cannot give you on the tactical side of the operation. Okay. We have yet to receive the letter of Attorney Torion. If ever ma-receive naman ng STG yon, sasagutin naman yon ng mga lawyers po natin. As of now, we have yet to receive the request. Any request for that matter, kung ma-receive naman ng STG, sasagutin naman po natin yon. Wala naman po tayong hindi harapin ng mga aligasyon. Paano sa Paetra? Ipapakita yung Paetra. Tapos nagagalit niyo pati yung mga sasakyan na umaharap doon sa harap. With regards sa fire truck, kung ma-remember niyo yung rally, di ba hinarang yun sa daan? Part yun siya ng evidence namin, yung fire truck. Nakuha na yung isang fire truck, yung crane, and yung wing van, pero hindi nakuha yung natitirang fire truck dahil walang susi. So, yun ang gusto naming kunin as part of the evidence. Kukunin nila, hindi niya pwede. Kukunin ang evidence. Kukunin namin as part of the evidence. Kasi yun isa yung sa mga hinarang doon sa highway nung kinandak nila ng rally. Part yun ng evidence. Yes. For kagabi? Kagabi, peaceful naman yung naging labas nung celebration. And then, nakahanda din naman kami if ever na mangyari yung gagaya nung sa Sunday, previous Sunday. Come again? Okay, okay. I-refer ko muna yan sa legal ng PRO 11, ma'am. Opo. If thank you for bringing that to our attention, ma'am. I will refer it to our legal kung ano ang pwedeng gawin doon, kung mayroon bang legal action na pwede or may violation po sila. Kaya nga, yung sabi ko, thank you for bringing us to that information. I-refer ko po muna and I will update you on that, ma'am. Okay, yung ginagawa natin na implementation ng warrant of arrest sa loob ng KOJC compound ay within the bounds of the law and we follow the police operational procedures. Yung sinasabi na bakit matagal, tingnan nyo naman yung complexities ng KOJC compound. And then nakikita din ninyo yung mga resistance ng mga followers niya. So, nahihirapan din talaga kami. No? So, pero ginagawa din naman namin ang lahat na matapos agad. Ang pinakamabilis na solusyon ay pag mag-surrender si Kibuloy.
makita din niya yung mapakita din niya yung bayag niya as leader of KOJC na hindi siya nagtatago sa likod ng kanyang mga membro at followers. Based on the information na na-receive namin, based sa mga activations ng mga followers niya sa loob, mas nagpabigat dun sa paniniwala namin na nasa loob ng KOJC compound si Kibuloy. Hindi lang naman kasi isang source yung pinanggalingan ng information at kaya ginawa din namin yung implementation kasi based sa information, hindi lang isang source and other indicators, nandun talaga sa loob si KOJ, sa KOJC compound. Okay. Yes, hindi naman po bumaba yun. Hindi yun bumaba. No. It's just pag-open lang sa gate. Kasi kung doon, kung doon sa kabilang gate, halos hindi na kami makadaan. Okay? Di ba, sa kabilang gate, halos di na kami makadaan. So, we requested na i-open yung kabilang pang gate. And then, control naman ng entrance and exit, sila pa rin naman. Okay? In-open lang natin yung gate. Yes, dalawang gate niya naka-open. Yes. Meron pa rin police on both sides. Kasi iniiwasan din natin na mangyari yung kinomander nila yung highway. No? Iniiwasan natin na maulit yung na kinomander nila yung highway. So kung makikita namin na nagkumpulan ulit sila, pinapakiusapan na huwag. Kasi nadidisrupt yung regular flow ng traffic. Ayaw na naming mangyari yon. Wala akong information na na-receive tungkol dyan. And then, kung inopen na yung kabilang gate, pwede na din pumasok doon. Ang assurance lang din namin sa mga members ng KOJC na allow us to work para mas mabilis. Okay? Allow us to work inside the KOJC compound para magawa yung trabaho namin, mabilis naming matapos at kami ay umalis na dyan. Kasi hindi naman namin gusto na magtagal din kami sa loob. Kung nakasabay ka dun sa pag-attempt namin, kung ipupush mo, masasaktan ka, sir. Yes. Yun lang. So, kung meron kaming pupuntahan na isang area, may resistance talaga. So, good na sinabi nila na i-allow na kayong pumasok. Kasi ang pinapalabas nila si pulis ang ayaw magpapasok ng mainstream media. Another fake news yun. Gusto nga namin na kayo ay pumasok. Twice tayo nag-attempt na pumasok ang media. Hindi pinapasok. Even yung pulis na naka-athletic, kahit na magpakita ng ID, hindi pinapapasok. So, makikita mo dyan na ang control ng entrance kay OJC, pero ang pinapalabas nila, police. So, we will provide you with the security. Pero pag makita namin na masasaktan na talaga kayo, we will advise you to pull out. Kasi ayaw din namin may masaktan sa side ninyo and then may masaktan din sa side ng KOJC members.
QJC lang may scanner. Walang scanner si police. Ang scanner lang naman yung tut 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 tut. Oh, yan. Yes, gusto nila dumaan lahat doon. Whole compound pa rin. I cannot give you the specifics sa kung anong building kasi ongoing pa rin naman yung operation. As per pronouncement ng STG commander natin, 50% pa lang. 50%? Yes. Yes. Kahapon, 50% yung sinabi ni... Yes. Okay. Nasabi na ito ni RD, yung ginagamit natin na radar for the heartbeat. And then, gumagalaw talaga siya. Isa yun sa mga indicator. Other indicators, I cannot give you the information naman. Okay. Yung operator naman nung device, ang nagsasabi na tao talaga yun na heartbeat. Hindi siya heartbeat ng daga o anumang hayop. Kasi pag ganon, hindi pala effective yung mga previous nila na mga successful na retrieval and rescue operations na ginamit yun na machine. I cannot give you the, yung mga, tawag din yun? Expert, na yan siya? Expert in information, technical na masyado. So, nagbe-base lang ako dun sa sinabi niya na heartbeat yun ng tao. May mga, ayan. Ma'am, I cannot give you the timeline or the timetable for the operation. Matatapos ang operation kung mag-surrender si Kibuloy today. Okay. Oo. Hindi naman ginawang ACP or Advanced Command Post yung cathedral, pero isa kasi ang cathedral sa mga structures pa na chine-check natin. Walang akong na-receive na information na may operation sa Tamayong or Glory Mountain. However, huwag nilang gawing negative na impression if ever may magpapatrolya sa lugar. Kasi part din naman yon ng aming crime prevention activities at hindi first time na nagpapatrol ang PNP. We already referred the case with the CIDG. Sila nagkakandak na investigation. Last two questions. Ano naman, ang paikot-ikot na helicopter is for the aerial view. Makita ang araw, bird's eye view kung ano wala akong information about the airplane. Kasi ang ano lang naman ang asset ng police na ginagamit for aerial view is yung helicopter.
wala yung gumagalaw is yung kung ibig sabihin nagta-transfer yung nakikitang ano. And then mahirap din in the sense na isa lang din naman yon. So and other technicalities hindi mo talaga masagot. Dun lang yun lang ang information na na-receive ko na meron talaga silang nadidetect na heartbeat under the ground. As to the numbers, wala silang binigay na information. Ang ano lang is, my heartbeat under the ground and inaano lang natin kung saan kaya, kung meron bunker doon, saan kaya ang entrance, yung hinahanap natin. Yung entrance. Yun ang parang napaano natin na may underground facility dahil doon sa na-detect na heartbeat. Wala akong information kung may naghuhukay, but ang hinahanap namin is yung entrance ng bunker. Opo. Wala. Oo, baka may information kayo. May mga old members or mga engineers and architects na pwedeng magsabi para mabilis natin mapasok ang underground facility na yon. Please come out. Magiging confidential yung identity ninyo. Pero pinaka-the best sana is for Kibuloy and his supporters to convince him to surrender and face his cases in court para hindi na din mahirapan yung mga members niya na sa emotion, sa stress, and physical tiredness para siya ay protektahan. So, dapat as a leader, siya mismo ang naprotekta sa kanyang mga members and followers. Pakita niya yung bayag niya. So, thank you. That's all. Thank you. Thank you very much for coming. You're watching PH News Today.